I want you to stand with me this morning in reverence to God's Word bilang pagtahod sa pulong sa Ginoo, manidog tang tanan. Ang atong text makita sa Ephesians 4 verse 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Ato daw basahon tanan sa pagdungan. Okay? Verse 32. Ready? And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Shall we pray? Father, into your hand this morning, we have come to this holy place. Thank you for satisfying us for the rest of the week, sanctifying our minds, our soul, our spirit, and our inner being. We thank you, dear Father, for releasing your grace, your care, your love, protection every day. Thank you, Lord, for blessing all of us that again this Sunday we have come together to worship you in spirit and in truth. We have come because we love you. We have come because we wanted to commune with you this morning. We have come because we want you to have you in our lives being praised and worshiped. We wanted you to be exalted in this congregation this morning. We wanted you, Lord, to be glorified because yours is the glory and the honor. We have come, Lord, in this minute and this wonderful hour because your presence, we know that you are here. You have said in your words that where two or three are gathered together in your name, there you are in the midst of them. So we believe, Lord, this morning that you are here, your presence. And I pray that you would touch each one of us today. Guniti kami Ginoo, Lord, hikapang among kinabuhi gikan sa among alipulo hantod sa among lapalapa sa tiil. Aron namo mabati ang imong kaayo, imong kalami, ang imong kaluoy, ang pagkaikaw diri sa among kinabuhi. Ikaw ang among masimba karong buntag, walay lain, imo lamang ngalan. Ug salamat sa imong Holy Spirit nga regalihok diri sa among taliwala karon. Prepare every hearts this morning, Lord, as we listen to you, as you speak to all of us. May the message, Lord, that you have put in the heart of your servant will always declare blessings and be released upon the heart of people. And that word might be a seed that can be planted, and that seed will grow, and it will grow to bear fruit, and that fruit will remain. Thank you, Lord. Dominate this place this morning. Dominate our hearts. Let your hand be upon these people, Lord, from the top of the pulpit down to the last set of this congregation this morning. Thank you for your touch. In Jesus' name we pray. Everybody will say amen. Before you sit down, you shake hands with your seatmate and say, God is good, and God will bless you this morning. Hindi mo katapad, usap, it's a victory today. Matagad lang Domingo, victory cured kenata sa church. Glory to Jesus. Now, out of the text that I have read to you this morning, I would like to give you a topic, blessings of releasing godly forgiveness. I will repeat. Blessings of releasing godly forgiveness. Sa Bisaya pa, ang mga panalangin kung atong i-release ang Diyos nun nga pagpasaylo. Amen. Last Sunday, I talk about what is the true Christian attitude during tough times, enduring times. And we have learned about biblical humility last Sunday. And this morning, another message that God is going to speak to us is about
blessings. Do you want blessings? Palakpakin ang Ginoo kung gusto ninyo panalangin. Amen. Blessings can only come when we can release godly forgiveness. We have a forgiving God through Christ. In other words, we can never be forgiven without Christ. Christ made it on the cross. He died for you and me because He loves us so much to reconcile us to the Father, God the Father. Without Him, we cannot reach God the Father. The Bible says, John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father but by me. Walay makaabot sa amahan, kundili pinaagi lamang kang Kristo Jesus. Tungod kang Kristo Jesus, nahimutang pinasaylo sa atong mga sala. Amen? Dili na ka makasasala, igsoon. Inay mo katapat, dili na ka makasasala. God has forgiven you. In Christ. In Christ. Butang i-Kristo. Kaya kung wala si Kristo, wala kita may mo. We receive His forgiveness purely on grace. Nakadawat ta o kapasiluan sa atong sala, walay lain kundili sa grasya lamang. Nga naman, kita untang itaral sa krus tungod sa atong pagkamakasasala. And because of Christ and because of His grace, tungod sa iyang grasya, what is grace? It is unmerited favor. In Romans chapter 5, unsa ingon dito, Christ died while we were yet sinners. He did not die for us when we were already righteous. That's grace. That's grace. Grasya to. We pay no penance. Wala na ta maghatag sa atong kagalingon nga ato pang sakito ng atong kagalingon aron ta mapasaylo. No. Dili kay mag-antos pa ta. Gipasaylo na ta ni Kristo Jesus. We did not work to justify forgiveness. Wala ta mo trabaho aron nato ma-justify ang atong pagka pinasaylo. In fact, we cannot promise we will always stay right. Di ba ta maka-promise, Lord, I will always stay right. The song says, Lord, I hope this day is good. Napay kanta nagingon, imperfect but forgiven child of God. Yes, I know. We are all imperfect. Dili ta tanan perpekto, pero kita pinasaylo sa Ginoo sa atong mga sala. Amen. Glory to God. That's the church. We are forgiven because of Christ. Woo, glory to God. Amen. Tanawara. Kung wala si Kristo, di pasaylo ka? Wala. Tanawa lamang si Kristo. Manayon ako, this is a church of God. Ang atong gi-worship diri si Kristo Jesus lamang. Siya lamang atong gipadako diri. That's why we have to what? We have to bow down on Him. Siya lamang. Ug walay lain. Amen? Siya lamang. Siya buhi nga Dios. Na siya sa atong taliwala karon. We forgive because we have been forgiven. Makapasaylo ta atong gipasaylo mata ni Kristo. Amen? Glory to God. So, Matthew 6:14 and 15. So, what does these verses mean? Verse 14. But if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. It's symbiotic relationship. What is symbiotic? Give and take. Amen. When God forgive us, kung ang Diyos nagpasaylo nato, makapasaylo po ta. Kaya kung dili ta mo pasaylo, dili po ta makapasaylo, di po ta pasayloon sa Diyos. Grabe, no? Ng atong tanawon, it's reciprocal. It's reciprocal. Forgiveness is a matter of grace. Ang pagpasaylo, grasya. We persist in an unforgiving attitude towards others, we cannot fully experience God's forgiveness for us. We are putting ourselves on the ground of condemnation, always feeling guilty and unworthy. Now, let us see example of forgiveness. Tanaw nato unsa ang mga ehemplo sa pagpasaylo. Now, if you learn about the story of Joseph, Genesis chapter 37. But
the very beginning of Joseph's life is found in Genesis 37. Ang unang chapter sa kinabuhi ni Joseph nga anak ni Jacob, siya ang ikaduhang anak bago pa ang kamanghuran. Siya ang second to the last son of Jacob. Tungod kay 12 sila ka magsuon, si Joseph, ikapila siya? Ika-11. Kaya, and this is the story, you listen. Kaya kung basahan pa na ako Biblia, medyo madugay ta. Mao kaning istorya. Si Joseph, anak ni Jacob. Sa diya nga 17 anyos pa siya, when he was 17 years old, he dreamed a dream. Okay? He got a dream. Doon na siya, nag-ampo siya. Pag-ampo niya, he received a vision. Doon ay pananaw niya nakita. Adunay 12 ka shave. Ang buto nag-shave sa Bisaya. Kanang lugas, bitaw kanang murag uhay. Uhay. Kaya balo mo sa uhay sa humay. 12 ka buok. Sa iyang vision, ang isa ka uhay ni tulbong. O kaning 11 ni bow down sa usa ka uhay. And what happened? Yang gisulti siyang igsoon. Oh, ingon din igsoon, ayaw kay ingna nga mo bawo minimo. Ingon siya mga igsoon, Joseph, ayaw kay ingna nga mo bawo minimo. Magulang biya me. And then another dream nga nagdamgo siya. Ang iyang damgo ani. And he relate this to his father, to his mother, and the brethren. Nagdamgo ko nga kaning adlaw ug ang bulan ug 11 ka mga bituon, uy, nibaw na ko. Nibaw na ko. Ingon na iyang amahan, ay ina diya Joseph, ay, ara pataka diya ha. Kami diya, ako imong amahan ug imong mama, mubaw nimo hasta nimo mga igsoon, ayo biya ana. That's Genesis chapter 37. Wala lang to. Unya kay nagsilos naman iyang igsoon, nagsilos naman. One time, ang iyang papa, palitan siya og coat of many colors. Siguro coat, dili man sanina, coat man. Ngini siguro coat, unya, dagag color. Lami siguro niya itong panahon na kanang sanina, dagag color. Pero karon dili kita, di nataganahan ka na daghang kay color na. Pero usap na tawahan, sanina, mapilta na ka ng color. Wa, magiging tanaw, meron naman na kortina. Pero the best suit before is coat of many colors. Kipalitan siya. Nagsilo sa iyong mga igsoon. Pinalangga man ni Jacob si Joseph. Pinalangga gyud. Nga naman, palanggaon man gyud ta sa atong amahan kung buotan ta. Amen ba? Amen? Ritubado ka, palanggaon ka sa imong amahan. Diba, Brad Sherwin? Ritubado, di gyud nato na palanggaon. Pero kung obedient niya ni, wa pasugwa. Pa, unsa isugo? Listo na ko ba? Diba? Mo ni bata. Na. Yan nak ba? Patuloy yan. Usay ni tabo, nagsilos ang mga magulang. 11 of them got jealous. They invade Joseph. Ingon dayon sa mga igsoon, bantay ka lang karon mo adto ta dito sa pasto. Kay balong say pasto. Kay daghaman sila og flock, daghaman sila og kana mga donkey, mga sheep dito sa ilang lugar. Kay dato biya na si Jacob. Gisunod niya kang Abraham. Pagkabot dito, yung na yung mga igsoon, oh, ni Ana, wow, ni Ana, bantay ka lang yun ron, mga igsoon, 11 ka baok. Kung sa gihimo nila, gigapos nila si Joseph. Listen, this is a story. Gigapos nila si Joseph. Ingon na itong isa ka magulang, niya patyon tani. Pero naingon itong isa ka igsoon niya, ayaw lang, ayaw. Mas mayo ingin itong himoon. Magpatay tag usa ka mananap diri. Unya ang dugo atong buliton kaning iyang kot nga daghang kolor. Atong mansa-mansahan og dugo. Kay atong ipakita sa amahan nga si Joseph gikaon sa daotang mananap. Wise po no. Ini makatapad wise.
Are you following me? Kaysa mabasa pa ako na i-relate ninyo kay masayon pa. So ilang gihimo? Kaya di man nila gusto mamatay ang ilang igsoon, kaya basi manubag sila, may sugiro ani, kaya doon na may gahon dito, kaya balong sa gahon, dakuk ay lungag. Lawom. Unsa ilang gihimo? Ato ning ibutang dito. Yosef. Pagbutang nila dito sa ilalom, wala tao ang igsoon, pahibos lang siya. Unya ingon din itong isa ka igsoon nila, kaya unsa man sila, uy, Noy, ingin nilang Noy. Mga brother, ingin na lang. Ato na lang ni ibaligya. Mas may baligya na, makortahan pa ni. So, gibaligyan nila, kaya nilabay man itong gitawag og Ismailite traders. Kaliwat ni Ismail, kinsa gani si Ismail, igsoon ni, igsoon ni kinsa? Anak ni Hagar. Okay? Kaliwat sa anak ni Hagar, nga si Ismail, nilabay. Niya kay negosyante man na sila. Nilabay man, nagkurawahe. Plak, 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 plak. Niya na matingos kurahe. Plak, 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 plak. Uy, baligya ka na si Joseph. Gibaligya. Gibaligya si Joseph. Pagbaligya ni Joseph, he was sold for 30 pieces of silver. Tanawara, 30 kapilaso nga silver. Niya gidala sa Ismailite traders, padulong kang kinsa? Kang Pero sa Egypt. Gipalit po siya. Kaya kay Ismailite traders, igo lang man na sila mag-buy and sell. They are the brokers. Inem katapat, buy and sell. Gibaligya sa ito. Unya ka ni si Joseph, nagyan na Biblia, nga God was with him. Ang Diyos na niya. Bisag unsay nitabo kang Joseph, ang Ginoo nagamit niya. Unsay mga pangitabo niya, sa panahon, kay gwapo kay si Joseph, he was 17 and 18 years old. Wow, kinsay 17, 18 rin, please. Wow, gwapo kayo. Palakpakan nato si George o gwapo. Tindog George para makita ang pagkagwapo at ubang sa kongre. Wow, muna si George. Glory to God. Nga nakabata noon. Habog. Paminaw, habog. Tungod kay kinsaman, anak sa kaliwat sa mga Hudiyo. Di ba mga Hudiyo gwapo? Adto sa internet, i-type ang Israelite Jews. Kuya kayo mga mata, kuya kayo kaliwat sila. So, niabot ang panahon. Niabot ang panahon. Nga si Joseph gitintal sa asawa ni Potiphar. Okay, ano lang? Tungod kay si Joseph, gitagaan o tahas challenge, tungod sa iyang pagkamaayo, nisalig ang bana sa general sa army ni Pero. Ayang asawa gwapa po, kay amihip ta ano mga gwapa manggod. Tama ba? Tama ba? Kay kaning babae, bisang pag naianak mo gwapa, samot ang kagwapa eh. Tinuwa bitaw? Kaning babae kung maminyo na mo samot ang kagwapa, amin ba? Di niyo palakpakan na atong mga young moms. Tama ba? Ingon nila manggod, kung mga anak ang babae, manggawas ta ng daotang dugo. So hamis na, wala bugas-bugas, wala na, limpyo kayo na. Hamis, tinood yun na. I experienced that with my wife. Amen? Amen ba? Bim? Tama ba? Yeah, that's true. So guwapa kay Mrs. Potiphar. Ingon dahil ni Mr. Potiphar, ikaw bahala sa akong panimalay, ha? You take my household. Pero wala po mingon si Potiphar, do not include my wife. As Joseph dito, tao sa Diyos. One time, kay kanides si Mrs. Potiphar, nakagusto di kang Joseph. So beware ha, mga babae, basta makagusto punta sa mga taong, mga gwapo pang batan, una sa itong panimalay. Please. Unsay gihimo, duha ka bisis, gitintal si Joseph. Di man niya mahimong tintalon, di magyud madala Joseph. Unsay gihimo? Dito sa kwarto, naghubo na siya daan ang babae. Ingon dahil ni si Joseph, kung ato pang sinultian, gilabay man sa iya ang sanina sa babae, imuran na, imuhara na, tagan si Joseph sa gawas. Pagabot sa bana, iyang giako si Joseph, nga gitinuntuhan siya. Niya kayang si Joseph naman ang Ginoo, i-accept niya nga wala gid niya hilabti.
Na may ka na-convince po si Mr. Potiphar. Wala pa madaot si Joseph. Because Joseph is a man of God. Another incident. While si Joseph, nga dito na sa prisuhan, gipriso siya, bisag wala siya sala, gipriso, doon ay nagdamgo. Pagdamgo, wala may laing maka-interpretar siya ang damgo. Gi-interpretar ni Joseph. Naibalo siya nga, my God is interpreter of dreams. Para kan Daniel, God. Ingon dahil siya, si Joseph, ingini mo damgo. Ikaw baker man ka, isa butler, isa baker, ikaw kay tigdala man kag kapi kampiro, moabot ang panahon ibitayon ka. Kanon lang kas mananap dito sa ibabos kahoy. Natinuod ba? Natinuod. Pag-abot sa ubang mga kaso, si Joseph pirmi ang mag-interpretar og damgo. Because God was with him. Amen? Gipasaylo niya tanan. Iya mga igsoon tanan, ang mga accusation, pag-abot kang pero, gipasaylo niya tanan. One time, niabot ang kagutom. Ina makatapat kagutom. Dito sa Ehipto. Gutom. Unya kay Ehipto, nag-gather naman sila og mga grains, tanan, pagkaon para diligot man ang mga tao. O sa initabo, kani si Jacob nga dito sa land of Canaan, sa Mamre, nakabati man siya nga pagkaon na dito sa Egypt, gisugo niya mga igsoon niya, ay mga anak, hoy, Ruben, magulangan ba? Simeon, tanan mga 11 ka bata niya. Adto mo sa Ehipto, pagpalit mo makaon dito. Unya, kanang gikan sa Kanaan, padulong sa Ehipto, 3 days journey lang, tulo na kadlaw lang. Pag-abot dito, palit sila dito. Pagtanaw ni Joseph, murag ako ni mga igsoon ba? Murag ako ni mga igsoon. Kadumdum siya. Kasi 17 years old na siya, gibaligya. Kadumdum siya, uy, murag ako ni igsoon. Pero di sa ako paila. Sige, tagain na sila, tagain. Pagkasunod bulan, ibalik. Ibalik na po. Uy, ako, yun yung mga igsoon. Pero himuon ako ning ipagkawat na ako ni sila. Ingan siya sa mga gwardya. Pag humani mo puno aning ilang sako, butangin na siya og mga baso. Kay gipakapi man niya tanan. Ni Joseph yung mga igsoon. Ibutang ang baso sa sulod sa sako. Niya pag-abot ito sa gwardyas gawas, tanawa, basig na sila tinaguan, pero kita'y nagbutang. Gika na mga igsoon, karga nagsinako sa ilang mga karwahe. Pag-abot sa gwardya, inspection. Inspection. Pag-inspection karon sa sako, kay naamay mga, uy, nangawat mo no. Anong naaman ni Dring inyong gikapihan ganiha? Inyong magdalag kawat. Wala, gibalik ang Joseph. Balik ang Joseph. Pagbalik dito, gipabalik sila, atubang sila kang Joseph. Pagkatubang nila kang Joseph, sa luwa taon, mister, wala man kayo balong isun nga, si Joseph, ilang isun mo, ilang ibaligya. Pasay luwa taon, mister, salame, wala yun na mo, o sige ha, kondisyon. Muuli mo, pero kanang iyong manghod, nga si Benjamin, kinamanghuran, ibilin diri ha. Adili sir, kay patyon mi, kay ang amo rabang igsoon nga amo ginang na, matay na diyan yun, muto akong amahan. Di na gyud, di mo sagot sir, di gyud mo sagot. Ibilin na sa Benjamin. Panguli mo. Kaya di man ni mawala, naaraman diri. Hilak taon ng mga igsoon. Uli. Si Benjamin nabilin. Pagabot sa aman, asa ka kung kamanghuran, kay pinahalto ni Diyos, ni Jacob kamanghuran. Asa man, hilak taon ng tiguang. Galisod nagsulti. Ipabilin dito kay dalon ka dito namo. Muadto daw ka dito. Dili ko pwede makalakaw, kitiguan ako. Sakay lang kas karwahe. Dili lagi, dili. Anto na convince nila ng papa, pag-abot ito. Yung dili pa pwede makadto pa. Kami lang usa, balik dito. Pag-abot dito, balik ang mga igsoon, wala sa papa. Pag-abot dito, kabalik ang mga igsoon. While gitanaw ni Joseph, ang mga igsoon, nga mo'y nag-tridor niya.
Milingi siya dito sa sulod, naghilak siya. Naghilak siya sa mga igsoon. Yang nadumduman nga, ang paggihimo siya mga igsoon, mao katong instrumento para mabuhi ang ginikanan nga mapatay sa gutom sa Kanaan. Nibalik na sad siya, di siya makaako. Dahilak na siya. Tungod sa inyong itabo, balik na sad siya. Kung saan niya pagsulti siya mga igsoon. Iuli lang namo among manghod, sir. Ngini. Mga igsoon, ayaw mo kahadlok na ako. Ako tong inyong igsoon nga inyong ibaligya. Ibaligya ko ninyo. Ako ni. Yahat ang mga naong sa mga igsoon. Ikaw di ay. Ayaw mo kahadlok. Si Joseph mo iniuna o kakos nila. Imagine, this is forgiveness. Gikakos ni Joseph ang iyang mga igsoon, ayaw mo kahadlok. Gidala ko sa Ginoo, diri, gigamit lang mo sa Ginoo para dili magutman ang atong pamilya. You see the forgiveness? Nakita ninyo ang pagpasaylo? Bisag iunsa ka, pagtaot, iunsa ka, kung ikaw makapasaylo igsoon, lami ang kinabuhi. Lami ang kinabuhi. That's an example of forgiveness. Palakpakin ang Ginoo. The next example, the year of Jubilee. Leviticus 25:10-13. O sa maning year of Jubilee, all utang are forgiven. Ang tanan utang, ang sa ganinang, wala na, sana. Papas tanan, pagabot sa 50 ka tuig. Everything is cleared and foreclosed. Wala na, walay utang. Ang nakautang, wala na utang. That's year of Jubilee. Ano man? That's a year of forgiveness. Number 3, the prodigal son. Ang anak na mausikon, in Luke 15, nakita ni mo itong anak na mausikon? Ingo man sa manghod, kaning manghod mo, grabe yun, taspukan ko ni manghod kasi magulang. Mo mas Biblia po, pero mga manghod, ayaw ba mo kadaot? Sa mga pastor sa amin, ginadaot. Ako, ikaduhara ba ko? Ayaw. Wala naging sa Biblia. This is the story, listen. Another story. Do ka magsuon, ingo da itong manghod, meron nakahunaw na siya ba? May siguro, pangayoon akong katunga sa akong higayonan sa akong amahan. Kitungaon magod niya, inikatiguang niya. At tunga ako, ingo da siyang amahan. Pa, pwede ba na ako kuhaon ng akong bahin katunga sa state? Dodo pa, o sige, nga naman, asa mo ka na? Basta pa, lako naman ko. Gusto na ko kuhaon na ako daan, kay magkapihapi ko sa akong kaptangan. Gipadala siya. Hatag tanan kaptangan, bili na magulang. Unya, unsa gihimo niya, giwaldas-waldas niya kwarta, hantak diri, inom diri, bisyo diri, babae diri dito, sugal tanan iya. Hantod na wala na siya, wala na kwarta, kay niabot naman kagutom sa yuta dito sa iyang giatuan. Gutom naman, di nag-apply na siya dito sa usa ka amo. Pag-apply niya dito, bisa na lang og tigbahog sa baboy. Apply siya. Tigbahog sa baboy. Nagutuman siya. Wa siya tagay pagkaon. Baboy ran tanan. Naa dito ang tahop. Naa dito ang lamaw. Ikaon po siya kuha na siya makaon. Ikaw dahin siya. And he came to his senses. Uy, murag itikasan ko, hani ba? May siguro mabalik ko sa akong amahan. Kaya dito sa akong amahan, pwede naghana ditong sulugoon, binayran. Ang makatiman na mo dito, dato akong papa. Balik ko dito. One day, mata siya, balik siya. Siyang lugar. Katuod po siya. Sa layo pa, ang iyang amahan naglantaw na. Kay kanira bang amahan, kung mulaya si imong anak, di ko nakatulog magabi. Inay katapat, di katulog. Tama ba mga papa? Tama ba mga papa? Inyong anak mulayas, di mo katulog? Tama ba? Tama. That's true. That's true.
Layo pa yang papa na nang buntag. Gitanaw niya sa layo pa. Kaya wala may teleskopyo niya itong una. Wala pag yung antipara. Murag ako giting anak. Pagtanaw niya sa layo pa. Ako giting anak. Hibalo ka naman kung ang dugo bitaw. Dugo sa atong dugo pariho. Naagyo na yung relasyon. Pagtanaw niya sa iya mga anak, iyang gidagan, o iyang gigakus ang iyang anak, nak, gimingyaw na ko ni mo pila na katuig, asa makanapit. Payat na iyang anak, wala na baho ng baboy, nga kanang naanas pasawan. Gipasaylo ba siya siyang amahan? Gipasaylo. Bisag nagwaldas-waldas na apan, anaa ang kaluoy. Mausab ang atong Diyos sa atong kinabuhi. Glory to God. That's example of forgiveness. That's example of forgiveness. Why we must forgive? Jesus taught us when we pray, Matthew 6:12, forgive us our debts. Pasayloa imi Lord sa amo mga utang as we forgive our debtors. Samtang among pasayloon ang nakautang ka namo. Number 2, when Jesus was on the cross, dito siya naghang dito sa cross, sa dihang gilansang siya, nagingon siya, aman ko, pasayloa sila, kay wala sila kay balo sa ilang gibuhat. Forgive them that they know not what they do. Number 3, because your heavenly Father also forgive you. Matthew 18:23-35. Istorya na po ni. May naman istorya makita ninyo. Kung basahon po na ako, basong madugay. Na dito nakautang, si Jesus Christ ni mismo naghatag og istorya. Na nakautang, nidool siya siyang amo. Di man gud siya kabayad. Ngayon siya, mo, inakatab mo. Mo. Bahala na, basta mo. Mo. Pasayluatan ko sa kong utang. Niya, kay giisabot po niya yung mga anak o yung mga asawa. Hilak yun mo ha. Mga bata, umpak yun mo sa lugha. At tubangan sa amo, umpak. Hilak kanan. Pakabot ito siyang amo. Nisamok na ito sa tubangan sa amo. Iyon siya, sir, imo na lang niya akong asawag, anak, bayad sa akong utang. Niya kay gihikap sa Ginoo ang kasing-kasing sa amo, inya, sige lang, pasayloon ta ka. Ibalik na imong asawag, imong anak sa imo ha, kanang imong utang, dili na ako na paninglan. Pag uli po na itong tawhan, nagipasaylo, naaman po yung nakautang siya. Tama no, nakautang man dahil si Kwan sa tuwa. Kautang. Taldi, nabitata mo bayad dito. Singlo na to, para makakwarta na po ta. Na may nakautang siya. Ikaw kay nakautang ka na ako, ngayon itong gipasaylo na sa amo niya. Nakautang ka na ako, bayarin yung utang ni mo ha. Kaya kung dili gani ni mo bayaran, kung utang, prisuhon ta ka. Papriso ta ka. Wa makabayad. Di pa priso. Di pa priso. Di pa priso niya. Unsa ingon sa Diyos ng amahan sa iya, ikaw, gipasaylo ta ka. Hindi ka kapasaylo sa imong nakautang nimo. Ikaw mo iting kagul, tris presohan. Gipating kagul tong gipre. So, look at the forgiveness. Amin ba? Amin? Wow. When we forgive, walay string attached. Amen. Number 3, because your heavenly Father also forgive you. 4, why we must forgive? So that your prayers will not be hindered. Aron atong pagampo daw, dili mababagan. Matthew 11:25, and when you stand praying, forgive. When you have ought against any, kung nakay lain nga kasing-kasing sa bisag kinsa, that your Father also which is in heaven will forgive your sins. 26, but if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your sins. Next, number 5, why we must forgive, so that your worship will not be hindered. Arang atong pagpangalagad sa Ginoo, ang atong pagsimba niya,
walay makababag. Matthew 5:23, therefore, if you bring your gift to the altar, and there you remember that your brother hath aught against you, 24, leave your gift before the altar and go your way, and first reconcile to your brother, and then come and offer your gift. Di ta maka-offer sa atong gift, hindi ta kapasaylo sa atong brother. Now, why we must forgive? 5, so that you will be in your spirit. Our spirit will be well. Kaya kung di ta kapasaylo, di ta katulog. Amen? Kinsay makatulog kung di mo kapasaylo? Di ta katulog. We are bothered. Now, if you cannot sleep, you are bothered with your spirit, there is bitterness. Now, to avoid, we must forgive. Without grieving the Holy Spirit. Meaning to say, kung dili ta kapasaylo, ang Holy Spirit nga nasa atong kinabuhi, masubo sa atong kinabuhi. Ephesians 4:30-32, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Next, why we should forgive? We should be worthy of the Lord's coming. Aron kita takos sa pagbalik sa atong Ginoo. Amen ba? Nga wala tayo utang, wala tayo sakit sa buot sa laing tao, aron kita tanan malipayon, aron wala kita kibugaton sa atong kinabuhi. Hebrews 12:14 and 15. Follow peace with all men and holiness, without which no man can see the Lord. 15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up and trouble you, and thereby many be defiled. How to forgive? Usaw na ito pagpasaylo. Okay? Number 1, completely. Tanan yun, walay bilin. Amen? Inay mo katapad, walay bilin. Walay extra dia. Completely forgive. The way God forgave us, what He has said in His words, unconditional forgiveness. Walay, pasayloon ta ka, basta. Walay basta-basta. Wala, unconditional. Forgive everything. Number 2, without remembrance. Kinahanglan, walay. Ang uban bitaw, kung malain ang mga tao sa ato o sa inyo ang uban, tam nagkawayan. Butang agbildo. Asay ligon, bildo kawayan. Ang kawayan, mintras buhi pa, madumduman niya. Pero ang bildo po, di ko malata, hantod sa kantura na, basta bildo. So, dili, without remembrance. Amen ba? Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more, ingon ni Jesus Christ. Di na ko kailan hinumduman ang inyong mga sala. Ingon siya sa Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Na ako'y illustration diri ha. Please. Clyde, ilihor ako abri ani akong. Ilihor ako abri. Buried hearts. Nakakita na mo ani? Gilubong nga kasakit. Okay. Gilubong, inim katapat gilubong nga kasakit. Doon naman si kasakit, iyang gilubong. Now, this is a story. One day, I dug a little hole and put my heart inside. Isa kadlaw, nagkalot ko akong gilubong ang akong kalain sa akong igsoon, sa sulod dito sa yuta. I thought that I could just forget it. And I put it there to hide. Akong itaguan dito. I thought akong malimtan. But a little heart began to grow. Ang katong kadaot sa atong kasing-kasing nga di ko kapasaylo, nagsigi dako. Nga naman, imo manggilubong sa yuta, sumutubo gyud na. I covered it every day. Kaya nakita niya kada adlaw, gatubo man. So iyang palahan arong mamatay na pod. Pero pag-abot sunod buntag, mutibaw na pod ang iyang gitanom. I couldn't leave it and go on. It seemed the price that I had to pay. Unsay giingon niya diri, my joy was gone. Ang akong kalipay nawala. Tinuod bitaw. Kana dili ta kapasaylo, mawala ang imong kalipay. My heart was sad. Ang akong kasing-kasing nasubo. Pain was all I knew. Sakit lang ang akong nadumduman kanunay. My wounded soul enveloped me. Loving seems too hard to do.
One day, while I was standing by the hole, niya isa kaadlaw, niadto ko dito sa akong gilungagan nga lungag, naglingkod ko dito. I cried in God alone. Naghilak ko dito diya sa Ginoo and said, if you are really there, God, there you are a God of love. Moingon gyud ka nga ikaw Dios sa gugma, kung naagyo ka diha Ginoo. And just like that, he was right there and just put his arms around me. Ug ang Diyos ni dool kaniya dito, dool sa lungag, ug siya gihag sa Ginoo. He wiped my tears. Iyang gipahira ng iyang mga luha ang ako mga mata. His hurting child, there was no safer place to be. Gawas lamang kung naa sa Ginoo. I told my God about my heart. Inan ako ang Ginoo, Lord, mo di akong heart. I open up my heart to you. And He listened to it, to every word, to every sordid part. I dug down deep and got my heart. Ako na usang gikalot ang yuta. Gikuha na ako itong akong kaiubos, ang akong kasakit, batok sa akong igsoon. I brush it. Gibrasan ako aron mawala ang kahugaw and place it in the Lord's hand. Gihatag na ako sa kamot sa Dios. And healing came that day. Ug ang healing miabot niya ng adlaw. Kaya ako magihatag sa Ginoo. He took the blackness of my soul and set my spirits free. Something beautiful began to grow when the heart used to be. And so I have seen. And when I look at what has grown out the tears and pain, I remember to give my hearts to Him always and never bury them again. Nakita na ko kay Mutubo man. It takes divine supernatural grace to forgive and to let God heal us when we've been hurt. Kinahanglan gyud ang Diyos nun, supernatural nga grasya, aron ta makahimong pagpasaylo. And then allow God to heal us when we've been hurt. One human tendency is to take things into our own hands, make us want to punish the offending person. O sayang nga atong tawhanong nga tendency, manimalusta sa nakadaot ka nato. Or to least make them feel what they have done to us if we have been hurt. Jesus taught us to pray. Forgive us as we forgive those who have been trespassed against us. And without His help, without God's help, we can never pray that prayer. Now, how to forgive? Unsaon na ito pagpasaylo? Number 3, when we are cursed, we bless. Kung kita gitonglo, o panalangin. When we are persecuted, we endure it. When we receive hurting words, we answer kindly. When should we forgive? Kanong sa ta magpasaylo? Immediately. When we are asked. Dili na nato pagmaan pa, pabuntagan pa. Kayang ugma, lain na sad nga panahon. 2, when should we forgive? If you cannot honestly forgive, pray that God will give you the grace to forgive, and He will do it for you. How many times should we forgive? Kanus at kapilata mo ngayog pasaylo. Iyong Padre, number 1, as many times as necessary. Kung pwede sa makadaghan. As many times as God wants to forgive you. Matthew 18:21, then came Peter to Him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me? How oft shall my brother sin against me? And I forgive him till 7 times. Verse 22, Jesus said unto him, I say not unto you until 7 times, but until 70 times 7. And that is 490 times. God is not counting really, but He tells us that our forgiveness to other people is infinite.
Walay sukod. Walay sukod sa pagpasaylo. Infinitely. Walay sukod. How many times should we forgive? One, God will forgive us when we forgive others also. That's the condition. Number two, our prayers and worship to God is not hindered. Number three, God restores our relationship toward Him and others. 4, forgiveness promotes healing. Our physical, our mental, our emotional, our psychological, and spiritual lives. When we cannot forgive others, listen, kung dili ta makapasaylo sa uban, mo ni may tabo. God set ourselves as judge. Kita na ang judge and receive condemnation. Makadawat tawag tunglo. Number 2, God will not forgive us, and as sinners, we will go to hell. Tungod kay di man ta mapasaylo, tungod kay makasasala naman kita, muadto tas kalayo. 3, we don't allow God to work in our circumstances. Tungod kay di man ta mapasaylo, dili nato itugot nga ang Dios magatrabaho sa atong mga problema. 4, kung dili ta makapasaylo, we don't want that all things work together for good. Romans 8:28. But we allow things work together for bad. I will repeat. When we cannot forgive, we don't want that all things work together for good, but we allow things work together for bad. 5, we continue to carry that heavy burden instead of giving it to the Lord. Ginapadayon nato pagpasan kanang bugat nga burden sa atong kasing-kasing instead of giving it to the Lord. Conclusion. I want to relate the story of Jonah. I have 4 stories this morning that I related to you. Listen to me as I close this message this morning. Our time is 11:06. This is the story of Jonah, Prophet Jonah. Please listen to me. Ihatag daw imong idigdulungog. Jonah was the prophet of God. In Jonah chapter 1, he was the son of Amittai. And God called him. And Diyos nagtawag kaniya. Jonah, kay ikaw akong propeta, muadto ka dito sa Nineveh. Kay kanang Nineveh karon nga lugar, Turkey. Inam katapad, Turkey. Nineveh na sa una. Adto ka sa Nineveh, sulti ang mga tao dito. Nga akong ibubo, ihampak nako ang akong hukom nila. Apan sulti sila nga mga ipasaylo. Kaysa madawat nila ang hukom nako kanila. Then Jonah cannot forgive. Dili siya makapasaylo. Kaya ang Turkey is a Muslim country. Kalaban sa mga Hudiyo ang mga Muslim. Dili siya kapasaylo. Unsay ang gihimo, instead of going to Turkey, he bought a ticket for the ship going to Tarsus. Gilakaw tuod siya, pero instead of going to Turkey, he went to Tarsus. Palit siya ticket. Itagaan siya ticket para sa Tarsus. Nagpalit siya dito, pag naog siya dito siyudad sa Joppa, palit og ticket. Instead of going to Turkey, niyato siya sa Tarsus. Sakay siya sa baruto, sa barko. Naglawig na ang barko. But he's going there, he's not heeding what the Word God said. Nilakaw siya nga wala siya naminaw sa pulong sa Ginoo. He disobeyed God. Isakay siya sa barko. Sa diha nga na siya sa barko, miabot ang kusog nga hangin. Ang bagyo niabot sa barko. Nga halos na ng tripulante dito mingon, kinsabay na kadimalas nato.
Hala atong ipang labay nga atong mga karga, tanan, mga karga, nga gikarga sa barko, merchant ship, gipang labay tanan, nagaana ang barko. Sige lang gyapon ang unos, sige kusog ng hangin, unos. Hapit na malunod ang barko, dili sila makadto sa kawas, sa baybay, kay dili sila makahimo kusog kayong hangin, di kusog-kusog ang barko. One time, nagingon dayon, ang usa ka kapitan, kauban sa kapitan niya, may siguro ani, ripahon tani, kinsay nakadimalas ani. Gihimo ang ripa, that is Jonah chapter 1 and chapter 2. Giripa karon. Pagripa karon, kay ang pangalan sa tripulante nga nakasakay dito, na may gibutang dito nga Jonah. Siya ang nakadawat sa ripa. Nga siya ang nakadimalas. Nidaog dito ang kapitan ng uban sa tripulante dito. Perting tulugan ni Jonah, tulog kayo. Huy Jonah! Huy! Bakod! Bakod! Ha? Sa natabo? Ha? Nausay na ata sa shaky moments, tiga bulu, iya ba sa Ginoong dili? We can never know anymore the right things. Ha? Wala pa kay balo nga gikuso-kuso na ta. Apit ata malunod. Ikaw ang nakadawat sa ripa nga ikaw nakadimalas na ni barkuan eh. Bakod! Bakod si Jonah. Kinsa ka man? Ikaw dahil si Jonah. Sorry, sir. Tao ko sa Diyos. Tao ka sa Diyos. Mo nagihampak tao sa may gibuhat mo sa imong Diyos. Ipadala ko sa Turkey, wa ko musugot. Niadto ko sa Tarso. Kau sa may among buhaton nimo. Lisod man patyon ta ka. Lisod man mupatay ta ka. Ikaw dahil si Jonah. Ilabay lang ko ninyo sa dagat. Gilabay siya sa dagat. Gikaon siya sa dakong isda. So that is not the story that I'm telling this morning. Sa panahon nga dili ta kapasaylo, kusukusuhon yun ang atong kinabuhi. Kusukusuhon yun ang atong kinabuhi. Ako na nagisulti sa inyo, Igsoon. I have been here in this church. And one of the pioneers, first service na nga church na anak ko, ay balukon sa daga na ni Bala. Pero ay panahon nga kagubot na nga church. People cannot forgive. Gikusukuso ang church. Pero tinaghanang nangamatay, I tell you, dilaw tanak ko sulti lang na. Dagkakay nangamatay. Sa matag karunong gunya, dahil baluko, pangutala lang ko ninyo ka ako na ibaluan. Ano, hindi makapasaylong matagosa. Until we forgive each other, we realize nga kadaot di ay tungod kay dili kami makapasaylong matagosa. I don't want that to happen in our church again. As your pastor, nakibalo ko unsang unahan. I know what the Bible says. When gusto na ako panalipdan kamuntanan as a shepherd of this church. Gusto na ako panalipdan kitang tanan. Nga walay di malas nga maabot sa matagusa. Aron ang Ginoo magapanalangin sa ato tanan. Aron magapadayon ta mga malipayon pangalagad sa Ginoo while nagahulat sa pagbalik sa ato Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo, please. I want you to stand with me this morning.